Yo, check. Alamat nga pala mula sa Topic Squad. Bago tayo magpatuloy sa video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo, may disclaimer lang kami sa video na to. Kung mapapansin niyo medyo putol-putol yung pagvi-video nito sa kadahilanan na sobrang lakas daw ng ulan kila Atoms at Cygnus nung araw na nire-record namin to. Muntik na rin namin hindi upload pero gusto talaga namin may share dahil masaya yung usapan. Although may konting delay, may times na pinapaulit namin sila ng sinasabi nila. Kaya sana maintindihan nyo na may putol-putol siya. Tinry namin yung best namin na maging cohesive pa rin yung thought ng mga sinasabi nila at ma-preserve kung gaano kasaya yung oras na nagkukwentuhan kami at tumatambay sa episode na to. Kung papanoorin nyo hanggang dulo, promise ay malupit yung mga pag-uusap namin na naganap at marami kayong matututunan, mas marami kayong ma-appreciate tungkol sa craft at ginagawa ni Atoms at Cygnus. Solid yung dalawa and hopefully sa susunod makasama natin sila ng face-to-face para mas makulit talaga yung usapan natin. So yun lang. Punta na tayo sa episode. Welcome back sa Topic Squad. Mga katapik, isa na namang episode ng Tapik Tambayan. Nandito pa rin kaming apat na katapik sa channel na to. Gusto ko lang ulit namin magpasalamat sa lahat ng MC no, na nagbibigay ng oras nila, effort, attention, tsaka mismong generosity ng insight. Kahit alam nilang makiklip sila. Meron na mga dito na nakiklip na ng mga chismis page, okay? So nakiklip sila, gagawing angle, pero putya, laban lang, bigay lang. Salamat sa inyo, MZI, GL, Sinyo. Di ko alam kung na-upload na. Bitrom? Oo, kasi Na-upload na. Bitrom, okay. Tapos may mga hindi pa natin pwedeng i-announce na inaayos lang natin schedule. So salamat sa lahat ng mga bossing natin na nagbibigay ng oras sa atin. Makipag-usap sa mga fans, lalo na medyo limited din kasi yung interaction kapag after mo manood ng battle. Dahil mong tanong no? Parang, ano kaya isip nila nung sinusulat nila yon? Paano kaya yung feeling nung nandun sila? Di ba? May mga ganun tayong naiiwan na tanong, lalo na pag nagmamarka yung mga banat nila. So, nagkakaroon tayo ngayon ng chance na matanong sila sa mga ganun. At isa sa mga nagmarka last year, no? Ang kasama na. Hindi pala isa, dalawa sa nagmarka last year. Grabing run nitong dalawa na tong kasama natin. Ang daming pangalan, may Toro at Jade, may Kogoro Mori, may Heb Chubby, meron ang dami men, pero sa at the core, ang kasama natin ang bagong pambato ng 2x2 mula sa Bicol, ang Bicol Boys, Cygnus at Atoms. Yes, sir. Yeah. Dapat nyo na malaman. Yun na. Warm up lang, warm up. Kamusta mga boss? Okay naman. Ito, maulan pa rin mga bossing. Walang bago sa Bicol, maulan pa rin. Topic lang ang topic dyan. Salamat sa pagbibigay ng oras sa amin. Parang kahapon, as of recording, no? As of recording, kahapon para sa atin. Kaka-upload lang nung Cripply Topper, Slack 1K RAM, no? So, ang sakto, swak din sa schedule na nakasama natin yung isa pang pambato rin ng 2x2 galing Bicol. At recently crowned 2x2 2024 champion, no? Tournament. Itong dalawa. Grabe. Grabe kasama natin. No? Champion. Mga champion lang naman yung na-interview natin. Maliit na bagay. Solid, man. Ako na, direct unahan ko na. Kasi sobrang noticeable yung chemistry nyo no? Ewan ko kung may magic ba sa Bicol kapag nagkakampi yung mga tiga Bicol, pero grabe yung chemistry kapag nanggagaling doon. Kayo ba anong roots ng chemistry yung dalawa? Paano kayo nagkakilala? Kailan kayo nag-umpisa na maging magkakilala? Siguro nagkakilala kami ni Cygnus pagkatapos ng pandemic.
Kasi nagtrabaho din ako dito sa Kamsur, sa kanila, sa Naga City. Originally from Albay, ako Pulangi Albay. Shoutout sa mga taga Pulangi Albay. So tapos dito ako nag-work, sakto noon, mahigpit pa yung kumbaga sa yung natin, pandemic pa. Tapos syempre, nakilala ko siya dahil may kumbaga sa isang tropa din na nagpakilala sa kanya. Tapos doon, parang on the spot, freestyle kami. Parang nakakanya ako sa freestyle. Nakalabang ko siya sa freestyle kasi kakampi niya yung isa, tapos kakampi ko naman yung isa. So nagsimula kayo magkalaban? Parang Sa freestyle. Parang naglalaban kami sa freestyle. Pakarinig ko kay Atom, sabi ko, parang ano din to eh. Parang nampupit to sa battle ah. Parang ganun yung naisip ko. Kasi ang lakas si Atom sa freestyle mga panahon na yun. Panahon lang na yun, so parang humina siya ngayon, mga ganun. Joke lang. Di Yeah. naman. Pakat na siya. Di masyadong nagpe-freestyle siya kasi active siya sa mga ganun eh. May mga event na freestyle. Kasama siya lahat. Sumasali si Signos. Tapos after nun, na kayo? Naging magtropa kayo or nagsama na kayo, nag-collab na kayo? Yung nagpakilala sa akin sa kanya, syempre dinala kami sa bahay na ito ni Signos. Baliktad na, ako na lang yung pumupunta kila Signos. Sabi ko parang gusto ko, trip ko to ka-jamming kasi pag kasi di naman sa pag nagpe-freestyle, unti lang kasi yung nakakasabay talaga sa ko sa halimbawa sa pace ko na ganito yung gusto ko, yung parang walang hintuan, yung pag binigyan ng beat, dire-diretso lang. Siya pa lang yung nakakasabay sa akin sa ganun. Kaya parang ang sayang gawin na parang kung active na ako sa social media or baka pinost ko na yon, may mga views na rin. Kaso hindi ganun lang kami talaga eh. Parang ginawa naming hobby yun. Hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy na yung friendship. Oo. Tsaka inuman lang talaga gabi-gabi. Yun yung nagpapatatag sa pagkakaibigan. Yun. Mga words of Gandang payo, bro. Gandang payo yun. Words of wisdom, no? Ano sa Bicol malamig, kailangan gin kami, lagi kami gin na puro. Oo. Noted, sir. Noted. Speaking of freestyle, gustong-gusto ko yung mga rebat nyo sa kahit hindi masyadong nare-reactan no dun sa match nila sa finals. Trip na trip ko yung rebat nyo sa graveyard instant noodles. Masyadong nare-reactan pero natural eh. Solid eh. Pag mga ganyan, si Atom talaga, sobrang lakas sa mga ganyan. Matalino to si Atom eh. Ako pogi lang, pero wala si Atom sa mga ganyan. Pag kalokohan, bitaw na dito ang ano mo to, mas magubad ako. Tatawan na dito siya ng 10 minutes. Ang gago ka ba? Gagawin mo talaga yun? Sabi ko, para manalo daw. Para, yun nga rin yung naging kung bakit naging balance kami. Kasi ako, personal, sino nga yung parang may rin sa inyo parang nag-review eh. Ang battle kasi namin hindi kami mahilig sa jokes. More on lyrical kasi kami, tsaka more on bars kami, wordplay, ganyan. Si Signos may sundot-sundot na jokes sa mga battle. Pero ako kasi nagpo-focus sa sa parang lyricism. Parang ganun. Okay, kahit ako, hindi ko nga alam kung ano yung mga pinagagagawa ko sa sa battle eh. Kasi totoo naman kasi yun yung sinasabi nila na pag tournament o rap battle o kaya flip top, hindi mo kailangan alisin yung Tsaka eto mga bossing, yung mga sa tatlong laban namin sa 2-4-2, hindi ganun yan eh, yung practice namin. Ang layo, sobrang layo. Sa stage na lang na pag nasa stage na kami, parang bakit ganun yung pagka-deliver ko or bakit ako sumigaw doon, dapat mahinahon lang yun. Parang ganun, ewan ko kung adrenaline. Wala ka nga doon, boss eh. Parang walang iya sa stage eh, no? So, nag-iiba no pag nasa stage kasi may part na nagulat ako. Ang alam ko, ang ina-expect ko sa viewer, sasabihin mo lang flip top game, parang gano'n. Tapos pumunta ka muna sa sahig, tapos
Saka ka umahon, tapos saka mo sinabi Yan nga, sabi ko sa kaya di ba dun sa ano ko, sa intro ko, sabi ko, huy, huy. Para sa mga viewers natin, medyo ano lang sa ano kasi maulan sa Bicol, so yung internet connection. So sabayan nyo na lang yung trip namin, kaya binibigyan din namin ng konting space between questions para magkaintindihan kami ng maayos. So, pero ulitin namin yung kung may mga hindi magkakarinigan. Para yun sa mga viewers na Yeah, baka thank you. akala nyo na naman kayo yung lagi. So, hindi kayo yun. Dito sa recording yun. Tuloy lang, enjoy lang tayo. Yan. Go Josu. Hindi, yun. Kasi, ang itatanong ko sana sa inyo, isa sa mga pin-prepare kong tanong is, kung, ang tawag dito, kung yung mga antics nyo ba during battles, pinractice nyo. Pero sabi nyo, hindi nyo pinapractice yung ibang-iba yung practice nyo. Yun siguro yung reason kung bakit sobrang natural niya. Kasi hindi nyo siya pinractice. Tapos, ang question ko ngayon is, may mga inaral ba kayo na ano? May mga inaral ba kayo na previous battles? Kaya na parang ginawa nyong ano, inspiration? Pasensya na kayo guys, yung lalo yung mga nanonood dyan. Wala eh. Ka-FB10 lang kami. Hindi, naka-wifi din naman kami kaso ang lakas ng ulan. Okay lang, sir. Okay lang. Tapos, yung question ni sir, ano kasi talagang hindi namin napapractice. Ang nangyayari lang doon, parang may resemblance lang na ako kasi hindi ako stage performer masyado. Si Cygnus yung nakikita kong parang pinaghalo-halo niya si Looney, si sino ba yun? Si Juan Tamad, si yung laging naano sa kanya, si Invictus, yun yan, parang ganyan lang. So, ikaw magpaliwanag, ikaw yun eh. Ewan ko kung sino ako. Yung 2010 mga boss, pag-uwi ko galing sa eskwela, ang ingay ng TV ng tito ko katabi namin na bahay. Parang nanonood siya ng flip top. Pero di ko pa alam na flip top pala yun or kung ano-ano yun. Basta pinapanood niya si Looney tsaka Saito. Classic. Oo, tangin. Ang ginawa ko, parang pumunta ako sa kanila, nakitambay ako. Siyempre, parang may VCD sila nun eh. Kami wala eh. Tapos parang syempre na ano ka, ang lupit nito, ano kaya ang tawag nito? Anong tawag dito? Anong ginagawa nila? Parang yung ano, kamukha mo yung binugbog ko na kalabaw. Tawang-tawa ako doon. Tapos si Looney naman parang yung sobrang angas niya. Tapos nagtatawanan yung mga tao, may tumatapik sa kanya sa likod. Parang sabi ko, ano kaya mga ginagawa nito? Parang tapos ang ginawa ko noon, hiniram ko yung CD. Memorize mo dyan. Tapos parang nagpabili rin kami ng VCD noon eh, yung VCD. Tapos nagpabili rin ako kay Lolo ng VCD para lang mapanood ko yung CD na yon. Tapos piniplay ko siya pakagising ko hanggang pag yung isang CD kasi isang CD yun, lahat ng battle andun eh. Mga 10 battle yun. 35 yun sa market. Yung mga yung mga perata na CD. Perata. Ang dami nun. Sa mga susunod na kalaban namin, Pirates to si Cygnus. Hindi kasi yun lang yung parang kaya namin nun nung mga Accessible panahon ka. na yun. Tapos pinapanood ko yun hanggang tapos pinapagalitan ako ng lolo ko kasi di ako pumapasok eh. Tsaka may murahan. Oo, parang nagmumurahan, parang pandemonyo daw yung pandemonyo yun. Pang-dibil-dibil. Tapos doon mo na parang nakuha yung mga Tapos style. ang ginagawa ko noon, yung parang Looney Saito, kinakabisa ko siya, pati yung crowd reaction, pati kung yung sinasabi ni Enigma, kung paano sila pagbanat ni Looney, hinto siya ng 2 seconds, kabisado ko yun. Pati yung pagtaas ng kamay ni Enigma, kung ilang minutes na yun bago siya mag-time or kung anong sinabi niya, kung mag-ingay kayo, ganyan. Kabisado ko yan lahat. Kaya lahat, kilala ko yung mga yung mga nasa flip top ng simula pa talaga nun. Sila Camel Toe, sila
Dicta, Kaya sila parang Fuego, doon nga yung nothing else. sa question nyo, yun nga, parang doon niya na ano kasi na kahit sa recent, pag halimbawa may lumabas na laban, adik kasi to sa replay yung parang i-replay niya ng ilang beses, tapos ibabak niya na naman ng 10 seconds, tapos titignan niya na naman kung sino nagre-react, kung sino yung nagaganon, tapos ibabak niya na naman, tapos parang Ulit ako yun. kasi hindi, na ano ako dyan, yung parang, huy, paulit-ulit na yung ginagawa mo, parang ano yun yung tunog, ang nakakarindi. Sa kanya, ano yun, parang gamot niya yun, parang yung ganun, parang, siguro kaya siguro nakikita nila marami siyang resemblance, di ba, sa video. Kahit naman ako nakikita ako eh. Lalo pag lumabas yung video. Kasi sa live kasi hindi namin yun makikita kasi walang yaan na eh. Wala na kaming, kanya-kanya na kami ni Sig. Sabi ko, may tiwala ako sa kanya, may tiwala naman siya sa akin. Saluhan na lang kami kung may mga nagkamali o Ang dami naming mga salo moment sa Dos por Dos. Yung mga smooth nyo lang eh, na parang pinanood ko yung mga last battle nyo, may mga konting bulong lang ng ito yung next linya o kaya babanggitin ng medyo mahina lang sa sa tropa. Para yun ng dos por dos. Mas maganda yung dalawa kasi talaga pwede mong ano yun eh. Tsaka dapat kami kasi ni Atoms, yung banat niya saka yung banat ko, kabisado naming dalawa. Kinakabisa namin. May dos por dos kasi na kinakabisa lang nila yung sa kanila. Oo. Kaya pag nawala yung isa, parang masasalo namin kasi alam ko yung ibabanat niya dun eh. Kung sakaling malimutan niya, alam niya rin yung ibabanat ko kung sakaling malimutan ko. Hindi ko lang kaya yung ginagawa niya, yung tumatalon-talon siya. Paano nabuo yung dos por dos tandem nyo? Kasi ako, nanonood ako 1 minute. So, solo kayo pumasok dun eh. Yun na nga rin yung nabanggit ko dun sa parang prediction namin nung time na yon. Kasi nga nakita ko si Atoms, medyo mas technical talaga siya bumanat. Kalaban mo si K-Trio, di ba? Na masyado ma-joke dun eh. Tapos si Cygnus, si Jamie Sykes ata yung kalaban mo doon, no? So may round na puro joke ka naman, talagang pud sa joke. So medyo hindi ko in-expect na pagsasamahin kayong dalawa. Pero paano nabuo yung tandem nyo? Kasi siguro dahil sa Bicol din. Kasi halata nyo yung dos por dos ngayon, Valenzuela, Tondo, Bicol, may mga iba lang na pero kahit magkaiwalay katulad ng finals, Casper Espero, magkagrupo sila sa Tacoma. Nakapasok sa paano yung umpisa ng dos por dos? Paano kayo pinasok sa dos por dos? Ayun nga, yun na nga yung mga magandang hindi yung birthday ko yun. Yun yung so 1 minute. Tapos sabi ko, tapos na yung inner dream, inner child dream ko, 'di ba? Yung makaano ng flip top. Kaya maka-perform, makatungtong. Okay na, sabi ko tapos na, yes, nakapag 1 minutes na ako. Sabi ko, babalik na ako ng Manila. Tapos parang, okay na, kailangan ko na i-settle yung sarili ko na, kasi kumbaga sa yung edad natin hindi naman parang pabataan eh. So, kailangan mabuhay na rin sa kung ano yung dapat mga gawin. So, pinabayaan ko na sila si Ignus noon. Sinabihan ko sila na ipatuloy na lang nila yung mga gusto nilang gawin. Halimbawa sa battle rap, sa music, o sa Pagpunta ko ng Manila noon, kakauwi ko lang actually, siguro mga tanghali. Sabi ko matutulog muna ako hapon. Kasi bukas mag-a-apply ako. Tapos pagising ko ng hapon yun, may chat, game ka ba? Tapos yun, sabi ko, ano ba naman to, kakarating ko lang ng Manila eh. Pero sabi ko naman, okay kasi nasa Manila ako. Malapit. Malapit, di ba? Sabi ko, okay, game. Pero, game ka ba? Dos por dos, ganyan. Yun na. Hanggang sa nakita ko GC na, kasama na siya. Wala naman, hindi naman yan mag-adjust sa akin eh. Kaya Kaya bumalik agad siya si Atom. Kasi ko naman si Cygnus kasi pamilyado siya na tao. So ako yung kasi siya breadwinner, so ako na lang yung mag-adjust. Kumbaga sa sabi ko kay boss, kakarating ko lang boss pero game. Balik ako bukas. Hanggang ganyan.
para mag-prepare. Pero hindi, nag-enjoy pa nga ako doon ng ilang weeks bago ako bumalik. Sabi ko, Oo. wag ka muna, wag ka muna magsulat. Nag-enjoy muna ako. Alam niyo na yung ano, mga kasali. So, sorry. Yung mga kasali, Hindi pa. hindi, Wala wala pa. idea. Ay, hindi pa. Kasi nga, yun nga, di ba, nag-enjoy ako ng 1 week. Kasama ko yung mga kalaban namin. Pero na-PM na daw sila. Ganito na. Parang sinabihan lang kami. Pero yung pagkakaalam ko kasi, bukod sa 2x2, may 1v1. Kasi di ba may mga 1 versus 1 battle. Tapos nung nalaman ko, mga kasala tong mga to. Sabi ko, na-PM din ako. Siyempre, hindi sila maniniwala kasi nga, kami, unang 1 minutes pa lang kami. Wala pa kaming battle, so kaya hindi naman kami masyadong bumabad sa rap battle na sa Motus, mga ilang laban. Signos nga, 2 laban pa lang yata eh. Sa Motus. Tapos, yun, siguro, dahil din dun sa preference na dahil pareho kaming Bicol, yun na yun. Parang siguro ganun. Kaya yun, umuwi na lang ako nun para syempre, kahit pa paano, makapag-practice. After 1 week ako umuwi. So si Atoms pala, nasa Manila na nung time na yon. Dito ka nag-work or dito ka maghahanap ng trabaho sana nun? Ganun. Yan na sana. Kaso dahil sa flip top, bumalik ako ng Bicol kasi syempre, paano kayo nagpa-practice? Paano kayo mag-practice? Video call. Tapos lag din, no? Parang ganito. Hirap mag-practice. Hirap i-sync. Hirap. Isa pa naman sa pamantayan sa 2x2 talaga chemistry. Sobra. Solid. Kita doon yung ano, no? Kita doon yung commitment. Yun nga kasi, babattle ka ng halos sarili mo lahat eh. Hindi naman sa kumbaga sa yung expenses o sarili mo lahat yan eh. Nasa sa'yo yan kung gusto mo to pa rin yung mga pangarap mo. Unless yun na, yung magkakatiyak ka na, nabibigyan mo na yung magulang mo galing dun sa sinabi nilang sa kaadikan yan eh. Parang, eto yung sinabi mo kaadikan. Yun sarap nun. Libre mo mo sa Jollibee. Ano gusto mo ulam? Ganun. Ang kanta ni Shehi, no? Balik na kung gusto mo ulam, no? Doon nagsimula yung run namin. Tapos nung nalaman namin, dito na siguro, nasa Bicol na nung mga ilang araw na rin na nag-chat si boss na kung sino yung kalaban. Yari ka, sabi ko. Kalaban, sino kalaban? Vicente Dios. Putang, sabi ko. Wala na. Sabi ko, balik ka na, Toms. Trabaho na lang tayo ulit. Apply ka na ulit. Sabi ko, ako umuwi eh. Mga halimaw yun. Kasi parang mas grabe yung yung experience sila sa battle. Tsaka kung napanood nyo na si Vicente tsaka si Diyos bumatel ng 1-on-1, parang parang nasasaktan ka kahit nanonood ka lang sa live. Kasi naninigaw sila, parang mukha, tatenga, papuelyokan ka. Sa episode nga natin kay M-Site, di ba? Yun yung matchup niya na sabi niya na sa tingin niya Katana Diyos. Diyos Katana. Di ba? Si Diyos Katana yung sinabi niya. Right? Pinapanood ko rin kasi yung podcast. Solid. May tanong ako pala doon, no? Parang nakaharap niyo yung what people would say medyo crowd favorite to sunod-sunod eh. Parang Jos Vicente, Nego G. Pamoso, tapos Casper Hespero, parang yung mata ng tao nandun sa tatlong pares na yun, parang ito na lang yung maglalaban. Tama. Ito na lang yan, no? Parang nun? Anong feeling nun? Di ba nag-release ng poster yung may mga match-up na? Yung square? Wala. Siguro ngayon, kahit balikan nyo yun, pag pinindot nyo yun, walang Atom Sigdos dun eh. Sino ba yung mga putang inang yan? Pag clinic ganyan yung mga comment eh. Kasi pag clinic mo yun, ang nakalagay dun, Nego G, kung hindi Nego G Pamoso, yung sinabi nyo nga, Vicente Dios, Casper Espero sa final.
finals, parang ganun. Kasi una pa lang sabi ko na grabe ka naman, boss. Parang ano kay Boss Ari. Oo, kaya nga Parang pinakain mo kami sa halimaw. Paano kayo nag-prepare bukod sa sulat ha, pero yung mismong state of mind nyo nung na ito yung mga makakalaban nyo, paano nyo parang hinanda yung sarili nyo? nung kay Diyos sa Vicente talagang sulat parang medyo okay pa kami dun sa part nila Diyos Vicente kasi parang wala pang mga masyadong aberya nun that time sa amin. Unless dun sa nangyari sa Gubat at saka Ahon na sobrang lala nung mga nangyari sa amin. Na kumbaga sa ikaw bilang tao, ayaw mo na mag-battle rap kasi dahil sa naranasan mo. Pero dun kila Vicente Diyos, ang kalaban lang talaga namin dun is puyat tsaka time management kasi si Signos halos 11 PM na umuwi galing ng work. 11 PM ang out ko ng work tapos magsusulat kami. Syempre uuwi ako. 12 AM magsusulat kami hanggang 4 AM na tapos papasok na naman kami ng umaga. Ganun yung routine namin araw-araw. Grabe. Kasi hindi ako makapag-absent. Kaya to abnormal kasi ito 8 to 11 yung pasok niyo. Graveyard shift pa lang pagsusulat. Yun yung pinakamalaking hamon sa amin. Graveyard talaga. As in, sumusuko na sa amin, coffee shop. Nakailan tugtog ng closing time na? Hindi, sarado na yung coffee shop. Nandun pa kami sa tent nila eh. Sabi, ano yan? Ba't may mga nagsasalita dyan? Nag-aaway yun. Nag-aaway. Pag may dumadaan, ano yun? Kinakausap yung puno. Bago yun. Kasi gano'n naman talaga eh. Pero pag mga may alam sa battle rap, maintindihan naman nila yun. Kaso dito, hindi. Siyempre, Bicol to eh. Siyempre, pag halimbawa, kinakausap mo yung puno, parang na ano yan lang. Parang na, kumbaga sa parang na aning? Sinasabihan na yan. Sinasabihan. Tapos madaling araw pa, no? Iba kasi pag umaga nangyari. Madaling araw nyo ginagawa. Ganun na. Medyo okay yung preparation namin kila Vicente at Diyos. Parang walang masyadong sagabal. Parang oras lang talaga. Kabisado pa namin nung mga panahon na yun. Pero nagkakabisa pa kami noon, nung mismong day. Sa hagdanan ng TIU. May ganun kami ni Atoms eh. Ewan ko kung maniniwala kayo, pati yung mga nanonood. Nung finals, yung round 3, nung nakarating na kami sa hotel pa lang, no, Toms? Pagdating namin sa hotel, di ba dito kami? Alam naman niya ng mga MC na rin. Sila M-Site, sila Sir Day 2, Day 2 kami. Day 1, may laban, di ba may laban, magagandang mga match-up. Di kami nanood ni Atoms. Nanood lang kami ng triplet pero alam naman nila umalis agad kami kasi nagkakabisa kami. Tsaka binabago pa namin yung round 3 namin para may binabago pa kami. Pero bukas na yung laban. Tapos nag-aano kami ni Atoms, bahala na, magpi-freestyle na lang tayo pag kung makalimutan natin ang round 3. Kaya di ba parang halata nyo medyo makano. Sa round 3 medyo nawala. Tama. Doon muna nga tayo. Kaya medyo okay pa doon, Vicente Diyos. Binigay namin kasi lyrical, hilig din namin yung lyrical eh. Ang kaso, pag lyrical ka, ang kalaban mo comedy. Yun yung parang tingin namin, edge namin sa kanila na hindi naman namin sila nakitaan ng comedy sila bumatil eh. Parang hindi sila masyado nag-joke. So, ang ginawa na lang namin, kengkuyin natin yan. Taga-tondo kayo ha. Parang gano'n. Pero mga pareho lang namin yun. Pareho lang naman namin sila tropa. Mga tropa din. Kasi motos, di ba? Halos puro kami motos eh. Sa pagkakabisa lang talaga kami na hindi masyadong kabisa, parang ganyan. Sa mga naging laban nyo ba, mayroon bang laban doon na naisip nyo sa before judging baka laglag na kayo? Yung halos lahat. Vicente Diyos, lahat. Kasi Vicente Diyos, alam namin, parang tagilid tayo. Ang lakas nila.
Lalo na kailan na Guji Pamoso sa gubat, di ba? Ang linis. Kasi nung napanood namin sila sa second sight, yung unang laban namin sa 2x2, medyo ano pa sila, medyo nangangapa pa sila. Kasi yung pinakita nila sa gubat, kumbaga sa nag times 5 sila eh. Sobrang galing nila doon. Kumbaga si Goku tsaka Vegeta ultra instinct na sila eh. Yun yung nangyari. Tapos sabi ko, kami may mga error din kami doon. Kaya tanggap ko na rin kung ano yung result noon kasi ang saya ko noon kasi dahil ganun yung pinakita nilang performance. Classic na. Kaya antay namin. Tapos syempre, first time na nakadayo kami lahat doon sa Cebu eh. Airplane kami, airplane. May jet lag pa nga ako eh. Jet lag, pinakamahabang jet lag. Pero minamay-day mo pa daw. Ang saya lang ang saya lang na ganun. Parang isa rin yun, si Naiguchi Pamoso kasi tropa ko din, mga tropa din namin eh. Kasi kadalasan nandun din ako kay Naiguchi sa Valenzuela nung pag nasa Manila ako, doon ako sa kanila natambay. Stig. Kita nga yung medyo may gulat nga sa mukha ni Cygnus nung in-announce yun yung sa gubat. Medyo hagip kasi sa camera so yun yung natanong ko kasi feeling ko parang nagulat si Cygnus dun sa announcement na yun. Parang hindi niya in-expect na panalo sila. Lalo na yung round 3 kasi nung dalawa. Solid yung ender nila. Yung parang kita-kit sa ahon. Pero hindi Cordos, di ba? May ganun sila na ender doon. Ay, lakas kaya akala ko rin na baka makuha nila dahil sa ender. Pero pasok pa rin. Ang tanong ko, di ba, yun nga, champion kayo ng 2x2 tournament. Ang gusto kong malaman is ano yung pakiramdam na 2024, dinaanan nyo 1 minutes, dinaanan nyo, napunta kayo ng main stage, which is yun yung second sight, unang main stage nyo ng flip top ay tournament agad. Tapos, inabot nyo hanggang dulo kung saan champion kayo. So parang isang buong taon mula rookie hanggang champion, yun yung dinaanan nyo. Anong experience nun? Kasi kami talaga, sabi ko kay Cygnus, yung corona kasi, talagang nandyan na yan. Pero kumbaga sa amin, ma-perform lang namin ng malinis o maayos lahat. Pero syempre gagawin namin lahat para syempre kahit pa paano may manalo. Syempre 'di ba may 2x2 din sa amin, sa Bicol si Cripply at Topper. Kumbaga sa na-inspire kami sa kanila na parang kaya din namin yun. Kumbaga sa kaya din natin yan, Jay. Papakita natin. Kasi yung dalawa talaga, pag pumunta ng flip top, alam nyo nang kilala sila eh. Parang sila talaga eh. Grabe. Parang gusto naming kumbaga sa makasabay o kaya kahit man lang mapakita sa kanila na kaya din namin dalawa ni Cygnus. Yun nga, kami kasi, di ba, squared lang kasi yung 2x2 ngayon. Ibig sabihin, 3 match lang. Ka na, recta champ ka na. Di mo rin naman kasi masasabi na dahil nag-champion dahil baguhan yung mga nandun. Halos lahat naman ng 2x2 nagsimula sa baguhan lahat eh. Sumalang ng ganun. So parang sa amin na lang is pinakita lang namin kung ano yung kaya namin i-offer dalawa. At syempre yung tiwala namin sa isa't isa. Overwhelming yung mga pangyayari na yun kasi hanggang ngayon minsan hindi pa rin nag-aano sa akin lalo pag first time ko kasi makita yung mga mukha ko sa reels, mga mukha ko sa mga clips, yung mga mukha ko sa kung ano-ano sa YouTube. Ine-edit na nga eh. Ginagawa nilang kalukuhan yung mga mukha ko. Sabi ko, ano na to? Bakit nandito? Nakaka-skill pa. Yung mga kung ano-ano. Minsan sa labas kakain ka lang tapos, chubby! O yun na, lila. Hindi pa naman ako masyadong sa tao. Kumbaga sa yung nocturnal. Na-overwhelm pa. Yeah. Si Sig kasi kaya niyang yung mga kaya pasensya lalo dun sa mga hindi ko na masyado nare-replyan o kasi hindi kasi ako masyadong parang sanay lang ako lang parang ganyan. Parang ilang lang kami. Yun yung pinagkaano namin dalawa. Sabi ko pag may magkakausap na maraming tao, siya na bahala doon. Alam niya na gagawin niya doon. Ikaw, anong nangyari sa buhay mo nun? Wala, basta ako. Masaya lang ako eh. Ang pangarap kasi namin yun. Para sa amin, siguro ang pinaka-sikreto sa
kung bakit, siguro sa tingin ko lang kung bakit kami nag-champion. Hindi namin iniisip na mag-champion kami. Parang nung Diyos at Vicente, parang putang ina, ano na to, parang ano to, para mga pating to, tapos tayo para mga shokoy lang, parang ganun. Tapos ang ginagawa namin, magsulat lang tayo Tom, kung anong ginagawa natin, ganun lang. Bahala na, at least kapag flip top na tayo, di ba? Papatarpulin ko na to. Parang ganun lang. Ganun kasi si Signos parang ano siya pag labas nung poster nung second sight, kahit nga yung tawag doon, yung una, yung 1 minutes, sabi niya, Tom, samahan mo nga ako, Tom, papatarpulin ko to. Ako naiiyak ako pag mga ganyan, di ba? Sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, ba't mo papatarpulin yan? Pero, may naman tayo sa buhay natin na dahil proud ka dahil nakatapa ka sa So, yun yung ko sa kanya. Ang nakikita ko sa kanya. Kasi, katulad nga nung kwento niya sa akin, kinikwento niya lagi sa akin dati na yun nga, pinapanood niya sa BCD. Ibig sabihin talagang siya, addict siya sa panonood ng flip top. Masaya kami na nakaapa kami sa platform na yon. Solid. Naging doble o naging triple, naging times 10, naging times 100 pa. So pag brinos mo doon, nandun yung dalawang mukha namin nakalagay na 2024 champion, those for the parang sabi pang Nice. parang ba't ganoon? Sarap. Parang ang saya lang sa pakiramdam ko. Sobrang saya. May tanong ako kay Signos. Sa tingin mo sa tingin mo yung batang Signos, maniniwala siya pag sinabi mong magiging champion siya sa flip top? Yeah. Parang yung batang Signos maniniwala na naging champion. Naging champion sa flip top. Sa tingin ko, oo eh. Kasi habang nanonood ako ng flip top dati, alam mo yung pag nanonood ako parang akala ko parang nandun na ako sa likod eh. Parang nandun na ako sa likod ni Looney na parang nanonood ng live pero sa TV lang parang ganun ka naka-addict, parang nag-hallucinate ka, nandun ka na, katabi mo na sila Enigma. Sa sobrang kakapanood mo, parang ganun na yung ko, parang ini-imagine ko na yung venue. Parang ganun, habang nanonood pa lang ako sa TV. Tapos, kaya sabi ko, kaya nung pag-chat ni Boss Arik sa flip top, yung sa 1 minute, parang atakin ako sa puso nun eh. Solid Oo, lang. tuwang-tuwa ako. Pinakita ko sa mga tropa, sabi ko, nag-chat si Boss Arik ko. Tapos chinek ko pa yung account, baka dami account to Kasi may pinagtitripan lang. Kasi may nagtitripan lang kasi ako. Kung sa mga hindi nakakala, may nagchat-chat kasi sa mga MC ng Moto. So ang pangalan niya Alaric Gusion. Tapos yung profile ni Arik mismo nakalagay. ML pa pala. Alaric Gusion. Sa ML ba yun? Gusion. Ang chat pa naman nun, game ka ba? Parang ganyan. Kasi pala Ganun yung boses pag nag-register sa utak. Game ko po. Game ko ba? Game ko ba? Yun nga, na-proud yun, nakaka-proud. So ayan, expected pala ng batang Signos. Oo, tsaka basta, wala akong, alam nyo ba, gusto kong masabi ko sa sarili ko pag nakatungtong ako ng flip top, gusto ko yung imahe ko parang sayad. Okay naman may sayad na. Ang layo eh. Pwede para naman may sayad. Hindi mo kasi in-specify pa. Baka hindi gano'n ka-specific. Parang gano'n din naman. May sabi ko, gusto ko maging makilala ako ng mga tao. Parang, parang lyrical, parang sayad, tapok, parang mga gano'n. Bubukas ng kabaong, no? Lumabas na kaubad. Oo, napahubad ka doon sa laban yun nila, Vicente. Hindi, sinadya ko yun na hindi na siya
dapat talaga doon magdadamit siya pagkatapos niyang ano sa inyo, magsulat-sulat ka na, magbuhat-buhat ka na. Pagkatapos nun, may intervals lang na 2 seconds na dapat magdadamit siya. Hindi, diniretso ko na yung speed ko para dumiretso na rin siya. Hanggang matapos niya yung round niya, nakaubad siya. Nagko-congrats yung mga tao. Ito ngayon, nakatawa eh. Binibilang pala yung ribs ko. Ang inang yan. Congrats tol. 16 pa yung ribs mo. Kompleto pa. Kompleto. Ako, may tanong ako. Yun, since na-open nyo na kanina yung idol nyo nga, yung dalawang Bicol Boys din, di ba? Tapos ano lang, sundot lang dun sa last round nyo no finals. Yun ba ay bago pa kayo lumuwas ng Maynila, ano na, nandun na yung Quiney Chow lines nyo or kwentuhan nyo kami kahit dun lang sa paano nabuo yun or yung gusto nyo ba agad na ilagay talaga yon or sila yung nag-request kung umano sila or ano. Hindi, sa totoo nga lang, ayaw nilang umakyat. Ayaw nilang umakyat kasi parang nahihiya din sila na baka epic fail yung mangyari. Yung parang walang mangyaring ano, 'di ba? Kumbaga sa ano. Tsaka syempre kahit papaano sabihin naman natin, kumbaga sa ano, nasa ganito na rin sila eh. Kumbaga sa ano, nandito lang kami. Kumbaga ang in-expect noon, tsaka isa rin kasi talaga doon na ano, cheat code kasi talaga 'yun. Kumbaga sa ano, kahit talo kami sa round 3, at least mayroon kaming crowd reaction na parang ganyan. Kasi alam niyo naman, 'di ba, kung kahit kayo din yung sumuri, yung round 3 namin tapon 'yun. Kasi kami alam namin na wala 'yun. Wala kaming magagawa doon. Ang nangyari na lang doon yung Ansix na yung Adventure of Jackie Chan. Sinabihan ko na lang kasi si Criplin na kung pwede umakyat silang dalawa. Kasi malaki naman, kumbaga sa ano, marami din naman tao. Tapos ako na mismo yung nakiusap na sabi ko, ngayon lang naman Akyat lang naman kayo eh. Wala naman kayo sasalitain eh. Kumbaga sa ano, kukumpletuhin lang natin yung Uncle, Jackie, Jade, Toru. Tapos ganoon, parang sabi niya, aakyat kami pag kayo yung last na babanat. Pero pag hindi kayo yung last na babanat, na kaya pang iribat ng kalaban, hindi na kami aakyat. Nice. Pero pinilit ko pa rin siya nun eh. Parang sinabi ko to rin na kahit ano mangyari. Tapos galit na galit ako nun eh. Kasi gusto nila ako yung butiki. Yung gaganunin na butiki. Sabi ko, tang ina. Hindi, si Crippy, sinabihan siya ni Crippy, basta ikaw yung butiki, akyat kami. Parang ganyan. Mali pa pala. Iba pa pala. Hindi, parang gano'n na rin. Nag-come up na rin sa gano'n na solution kasi parang ang pinaano ko na lang doon is tunay naman talaga na cheat code yun doon sa battle na yun. Parang pang ano na yun eh. Kasi di ba nahalata nyo kasi yung sa camera, nung pag-akyat pa lang yung Quiney siya, wala pang ano yun eh. Parang wala pang reaction yun eh. Kasi syempre gamit na yan. Parang tapos nung pag-akyat na nung dalawa, boom, dun na. Nawasak na yung dating. Yung parang, ayun, nakita mo na agad sa mukha ni Casper na parang gumanyan na siya dun sa ano eh. Ganda nga ng angulo ng camera eh. Kaya nitong dalawa. Tapos gumanyan cheat code. Parang gumanyan na siya eh. Tsaka ang pinakamalupit doon kasi 2-4-2 din sila noon eh. Ahon din sila noon nung gumanon sila. Tapos naka 2-4 din sila sa day 1, 'di ba? Yeah. At malaki pang ano doon, big deal pa dahil panalo din sila. Tapos 'di ba, nabash pa nga kami dahil doon sa na-delay ay na ano yung flight namin, parang naging ano din namin yon, pambawi. Nakalimutan, nasa dulo ng dila ko para sabihin yung ano. Parang naging pambawi namin yung binabash nyo kami with traffic. Hey! Hindi nga kayo nakakaintindi ng traffic. Tapos pag ganun sabi, uy, panalo tayo. Ano kaya masabi ni boss pag uwi natin doon sa sa hotel? Parang siguro di na tayo Bawi. Di naman sa amin galit si boss. Alam mo yung parang
Katulad ng ginagawa niya kay K-Ram. Ganun din kasi siya sa Bicol Boys eh. Oo nga. Hindi lang kami pinopost. Si K-Ram lang lagi ang pinopost na boss. Pero sa mga ganun siya. Lalo kay Cripply, kay Topper, ganun yan. Pag nakikita nila si Cripply, Topper, inaano din Inanggulo ni nga boss. kay Topper yun, di ba? Ay, angulo kahapon yung ano. Sinong favorite area. Pero yun, ang ganda, gandang malaman na yun yung ano. Kwento behind that ano. Nagsisimula na yung grinder rin, no? Kung naririnig mo, pasensya na kayo, ha? Okay lang, boss. De, sige. Speaking of yung chemistry nyo ba, nahanap nyo ba kaagad? Or parang it took you some time or nandun ka agad siya? Kasi ang ganda ng chemistry niya sobra eh. Para sa amin na nanonood Sa amin kasi yung chemist parang wala na eh. Normal na. Pag kami kasi magkasama na ito, halimbawa may gagawin kaming kalokohan, kahit hindi na kami magsalita, magtitinginan lang kami. Tapos alam na namin yung gagawin namin, kung ano yung gagawin namin dalawa. Pag halimbawa tininginan ko na siya, tapos tinanguan ko siya ng ano, pag tumingin ka doon, pumorward ka, pag siya gumanyan, gilid ka doon, parang ano, alam niya na yung gagawin. Parang siguro sa ano, pag nagbabanding-banding kami, na pag nagpepetan kami dalawa ni Atom, parang gano'n na nakakabuo na kami ng parang ang nangyayari kasi dito pag may mga event, ano, may mga battle or freestyle battle dito. Wala, pag sumali kami, alam namin sa sarili namin na kami yung finals. Kaming dalawa yung lalaban sa finals. Kami lang talaga, hanggang wala na rin. Ganun na yung parang nangyayari, parang natural na lang sa amin na ganun. Kaya alam na rin namin yung galaw ng kada isa. Parang sa mga inuman nga. Sa kada battle na as in inuman nga. Doon nabubuo ang mystery talaga. Before talaga, no? Yung relationship niya talaga, no? Kahit sa mga grind din eh. Sa mga business, gano'n, parang pag may maano sa tao, yung parang sa skills ng pag-kumbinsi at saka pagbenta din. Ganun lang. Natural lang. Pag pareho lang kasi kayo natural, ano lang kayo eh, parang yun, yung nakikita sa amin ng tao talaga, exaggerated na parang ano itong dalawang to, ang kulit to. Pero kami yun. Normal talaga yun. Kami yun. Mas malala pa nga kami talaga dun eh. Kaso, baka paul na kasi yung ibang gawin namin. Kaya namin, kahit anong gawin dyan, dumive nga sa pants, kaya namin gawin kung may sasalo sa amin. Kasi hindi na kaya eh. Diba? Pag tumalon ako dun, bubukay eh, no? Yun lang, parang natural lang sa amin na gawin. Speaking of yung mga ginagawa yung mga kakaulitan sa stage, no? Ang dami nun eh. May mga skim pa, yung mga Kogoro Mori, yung mga biglang natulog, may mga ganon. Yung mga ganong crazy skim, no? Paano, tsaka saan yun, paano yun nabubuo yun? Parang yung mga idea na yun, kanino nang gagaling, or paano nyo paano kayo namimili kung ano yung, kasi dami kayong trip eh. Pero paano nyo pinipili ano yung ilalagay nyo na kalokohan sa battle? Tapos, meron pa rin kasi kayong rap skill na pinapakita. Pucha, alam mo ba ngayon, tuwing nagko-comment si Vicente sa kahit sino, minsan kasi friend namin si MZ, makikita ko yung Vince something, mga liman, ganun. So tuwing makikita ko yung pangalan niya sa comment, maalala ko si Atom sa tsaka Vince mga lima. Alam mo yun, so meron kayong ganon na element na rap skills yung pinakita niyo. Pero paano yung binabalanse ngayon? Baba pa na Espero. Dagdag ko lang. Kasi kung papipiliin kami sa stance namin, ay sa ano namin, sa ano namin ng paglalaban, siguro more on flow talaga kami tsaka lyrically wise. Kaso nga, dahil dos por dos yun, hindi pwedeng alisin yung hindi ay pwedeng alisin yung sabi ni Cygnus, gumawa tayo ng mga katarantaduhan. Parang yung, ano tawag yan, yung parang, sabi ko, ganito, may naano akong katarantaduhan, pero ikaw gagawa nun. O kaya ikaw gagawa, wala ano dyan. So, supportan lang kita. Laban ka. Sabi niya, laban ka sa lahat. Sige, alam ko naman na laban ka sa lahat eh. Champion ako, pero yung dignidad wala na eh. Sabi ko, kaya naman ni Cygnus gumawa ng mga talaga, yung mga ganun na kalokohan talaga na
kumbaga sa ano, pag mga ganun, siya, bahala sa ganyan. Parang ako kasi pag alam ba, may naisip na kami, nagtatanong kami kung effective ba to sa tao. Oo. Lalo na pag may mga yung mga malalalim masyado. Kasi pag may malalalim masyado, tinatanggal namin, di naman sa pag disclaimer sa mga nanonood o ano. Para sa amin, yung may mga triple or quadruple entendre minsan na mga wordplay o mga naiisip namin na bars, ini-eliminate namin. Eliminate ng mga ganong uri ng mga words, ng mga malalalim, kumbaga yung sinasabi natin ng mga tinatanggal na lang namin at mas pinipili na lang namin yung parang generics or sinasabi namin na kakagatin ng mga tao kasi sa 2v2 kailangan ganun. Siguro kung gusto mong tumudo ng ganun, kaya mo yung gawin sa mga personal 1v1 battles. Mas maganda. Kaya siguro yon mas pinili namin. Kaya pag nakakapag-isip kami ng kung ano yung mga pwedeng nagpapasa na lang kami sa GC lalo pag halimbawa nasa trabaho pa si Cygnus. Ang ginagawa ko na noon, ina-arrange ko tapos tinatanong ko sa kanya kung G ka ba sa ganitong arrangement tapos ganito tapos mag-uusap pa kami niyan pag live. Tapos syempre may mga tropa din kami na pinaparinig namin yung pyesa namin na kung maganda ba to o ayos ba to sa ganitong placement. Tapos sinasabi nila na okay naman. Kaya yun, doon kami parang doon na lang, parang binubuo lang namin kung ano yung pasunod-sunod na tingin namin mas effective sa tao na kumbaga sa hindi sila mawawala sa kumbaga sa way papunta doon sa ender. Dapat hindi yung biglang naging ganun, naging nonsense. Katulad di ba nung kila Vicente Dios, inuna namin ng flow. Parang pinakitaan namin na kaya namin yan. Tapos biglang pupunta na kami sa jokes. May mga tapos balance. Yun nga lang, kailangan maging balanse sa lahat. Explain ka rin. Basta, mag-inom lang kayo tapos lo. Ganyan lang. Dapat lang, tsaka yun talaga, dapat mahal mo yung ginagawa mo, talagang gusto mo talaga. Kung hindi mo gusto yung wag kang mag-rap. Ang layo ng sagot nito. Hindi, dapat pag mag-iisip ka ng linya, yung parody, yung mga parody namin, sobrang dami naming parody, pero normal yun, araw-araw nagaganong kami habang umiinom. Classic parang na yung nagpapaano ka lang, gusto mo lang uminom ngayon habang nagpapalikas. Hindi, gago. Pag kami talaga, parang yung mag-iisip kami ng yung kunyari, gano'n, yung baero. Ano kaya ka-rhyme nito? Baba ni Spero. O gano'n na, gagawin na namin yun. Normal na lang yun. Tawa ko nun. Tapos pag yung iba nga nagme-message siya pag naririnig daw nila yun na yung naririnig nila eh. Oo. Parang tumatak ka sa... Katulad nga nung yung tunay pala yun yung sinasabi nilang parang tawag na ito, LSS, katulad ng sinabi mong yes, yun na naririnig mo. Vince, mga lima, sila Diyos, sino pa yun daw? Hindi, may ganun kami sa lahat ng Espero. Pero Nego G Pamoso, medyo weak na combo. Nego. Yun. Parang naging trademark na rin namin yun, yung pangalan nila, gagawa namin ng flow. Pangalan dalawang kalaban namin. Ganda nun. May question ako na related dun sa sinasabi niyo na ginagawa niyo ng flow. Kumakanta ba kayo pareho? Or parang kaya? Oo, hindi naman nalata kaya namin. Ano mo? Huwag ka naman ganyan. Sinagot ng pakanta eh. Uy! Hindi kasi... Hindi, Go. Actually, bago ako naging battle rap, banda ako, nasa banda. Vocalist ako ng banda. Tapos siya din, banda din Oo, siya. nagbanda kami ni Tsaka mahilig din kami magkanta pero hindi namin dinadala sa mga tracks namin or hip-hop talaga yun, parang talaga yung rock-rockan. Pero kaya namin kanta-kanta na yan. Siguro sa personal buhay, di ba, pag may mga video okay kayo, alam mo naman, mga Pinoy, hindi nawawala yung ganun.
Parang naging edge nyo yung may boses din kayo May bukod dun melody, sa maganda yung nag-rap. Oo. pag-spit nila may melody kasi. Sa totoo nga lang, naisip namin na parang lagyan yun ng ganun, pero parang naisip namin na baduy. Yung parang halimbawa sa battle rap, lalagyan mo siya ng bibigyan, babanatan mo siya ng may R&B na parang Ang ginawa ni Tito Badang sa PSP. Yun nga, yung parang pag na-deliver mo yung ganun, iisipin, ano ba yan, hip-hop ba kayo? Ayaw namin ng mga rapper na walang kalye sa katawan. Uy, familiar. Saka baka kaya naman talaga namin yun eh. Kaso baka kunin kami ng SB19. Di ba SB Baka Jensen? Easy Kala ko kayo. experience. Kaliwa ka na. round 1 kumanta ka lang. round 3 minutes. Yung rounds mo may chorus. Pwede. Pagkatapos nun, nasipahin ka na ni Anigba, no? Ang galing sa ano. Pero may tanong ako doon. Pwede bang malaman anong genre ng mga banda nyo? Ako ano talaga ako, nasa alternative. Alternative. Nagme-mellow din ako dati. Sama-sama kasi. Nag-ano din kami. Tapos, syempre, nung simula na nung era na parang gusto ko na magganto-ganto, puro na ako Glock 9. Mga tinutugtog kong pyesa, puro na Glock 9. Glock 9, mga panglabang ko sa Battle of the One, puro na Glock 9 halos. Yun na nagsimula naman. Inaano na lang namin yung palo ng tugtog, parang inaano na lang nila. Tapos ibang rendition din naman ng ano. Ako wala eh. Dati high school ako sa UNC, sa university dito sa Naga. Nag-aaral lang ako mag-gitara para man-chicks eh. 95% ng mga nag-aaral ng gitara yun naman. Naka-acoustic guitar ako, tapos ngingiti-ngiti ka ng konti, tapos kakanta ka ng yung mga kantang pang parang biro lamang. Mo, Kuya Well. Parang yung lang yung magbalik. Yan, magbalik. Intro na magbalik. Basic. Magbalik. Ako nun eh. Pagbaba ko ng stage, jowa na ako. Yun. Sana namang tips kay Boss Ignus. Yeah. So, may tanong ako. Kasi ang pinaka nakikita ko sa inyo pag pinapanood ko kayo, ang pinaka naalala ko yung laban ni Cripply Topher tsaka Lanzetta Invictus na yung dalawang side, pinaghalo nyo dun sa isa. Yun talaga yung nakikita ko. Pero ngayon, ang tanong ko, kinuch ba kayo nila Cripply Topher pagdating sa kung paano mag-perform ng Dos por Dos? May mga binigay ba sila sa inyong tips? Or... Hindi. Okay. Hindi, wala na akong pakisama yung dalawa. Sabi ko kasi bahala kayo sa buhay nyo. Oo, tsaka pero magkaka-jamming kami. Magtropa kami. Pero pagdating sa battle, wala kaming ganun na ganun, ganyan. Wala, hindi kami nagaganon. Nice. Lalo pa iba kasi yung band nila. Parang iba yung circle of friends nila, tapos iba yung circle of friends na. Kahit kami ni Atoms, pag may battle, kunyari may 1 minutes kami dalawa. Tapos bahala kami, magtatanungan lang kami, tapos ka na ba ng round mo? Ganun. Pag nagsabi siya, tapos na ako round 1, 2, 3. Tapos doon na kami parang parinig nga. Ayaw mo lang ayaw mo lang maklip eh. Hindi nagsusulat. Coaching lang. Dito. Nagsulatan talaga kami ng 2 por 2. Siyempre. Clip din kahapon eh. May tanong ako, meron kasi akong napanood before. Tapos nabanggit din ni M-Zite sa interview namin, yung Dahagda. So, ibang klaseng battle din yun kasi online lang eh. Parang sasubmit nyo lang yung clip. No? Tapos meron akong napanood doon na parang may kanta kayo na magkasama na sinubmit nyo doon. Yung entry namin tinuloy. Oo, parang gano'n. Pero ang tanong ko is, paano yung adjustment nyo? Kasi Hagda, solo lang yun. Putya, kaharap mo, cellphone lang.
Tapos even sa mga relate na battle, let's say Motos, pit style. So hindi masyadong malalaki yung crowd. Paano naging adjustment yun nung rumekta kayo sa stage naman na bagong setup naman? Sa akin talaga, although hindi talaga ako kumbaga sa ano ng maraming tao, parang naging ano rin naman, naging advantage ko na lang yung ang labo no, hindi ano sa maraming tao. School president kasi ako, parang SSG ako ng regional, buong Region 5. So pag mayroong mga activities o ano, maraming tao kasi 'di ba? Kumbaga sa ano, hindi ka pwedeng magano na hindi ka magsasalita diyan sa mga student council na 'yan kasi ikaw yung pinaka main na ano nila. Kumbaga sa ano, isa rin 'yun sa umubog sa akin, kaya tapos nga parang ngayon nga yung parang makokontrol ko 'yan pag halimbawa nakainom ako or lasing ako. Hindi naman yung lasing masyado, yung parang may ano ka lang, may ano ka ng spirito. Yung sa ahon naman nangyari dahil maraming tao, kahit ako, sasabihin ko talaga na nangangatog talaga ako doon. Nanginginig lang talaga ako. Malaki lang talaga tiwala ko kay Signos kasi pag inatake ito ng adrenaline, tapos silang lahat. Kahit kaya nitong ano tumalon sa kung ano-ano eh. Tapos syempre, yung tiwala namin sa isa't isa dahil syempre, corona na yung pinag-uusapan doon or ano eh. Ang gagawin mo na lang is mag-perform ng malinis tapos ipakita. So ang adjustment na ginawa na lang namin, kumbaga sa ano, yung tinitignan kasi namin yung crowd na parang ano lang siya eh. Parang nakita mo yung mga halimaw yan, pag bumaba ka dyan, pag joke kakainin ka yan ng mga yan, yung parang nasa yung samot-saring ano eh, samot-saring kantsaw eh. Kumbaga sa hindi naman natin sabihin na hindi ka kakantsawan, ganun pa rin yung lalabas sa isip nila eh pag bumaba ka na pangit yung performance na pinagagawa mo dun. Oo, normal talaga yung ano, yung kaba, grabe talaga. Ako na parang namumutla na ako niyan bago kami sumampa. Pag alam kong malapit na kami. Umaalis ako niyan, kukuha akong tubig or kung anong inumin. Parang pinapakalma ko yung sarili ko. Kasi grabe talaga, lalo na pag nasa nawawala na lang pag nagsasalita na kami pag yung nakapag game, ganun. Kasi halata nyo naman, di ba, pre-interview namin sa kahon, parang yun lang yung pre-interview ko na parang hindi ako nag-angas eh. Parang ang lumanay ng sinabi ko. Sabi ko parang hindi, parang deserve naman nila Casper manalo. Ganun pa nga ako dun eh. Pagsalita kasi alam ko na ano yung rounds namin, parang tagilid. Tagilid talaga. Yan yung iniisip ko. Yabang-yabang ko dun kila Vicente tsaka kila Nego dun sa pre-interview eh. Pagdating sa final, sila Casper. Buti na labas yung second sight na laban namin bago mag-finals. Kasi yun ang sampal kasi sa amin yun na halimbawa pa-finals kami tapos di kami kilala ng tao. Oo, walang idea sa amin ng tao. Siguro ini-imagine lang nila kung anong itsura ni Atom tsaka Signos. Magpa-finals, diba? Parang yun din yung doon din magaling si boss. Malaking props kay Boss Arik sa ganun na kasi kung hindi niya talaga yun in-upload, para kaming mga tanga. Oo. Parang walang idea yung mga tao. Kung laban nga namin ng gubat, sino tong mga pukin ng inan to? Ba't nandyan kayo sa hagdan? Ba't kayo nakatayo dyan? Ba't kayo i-interview? Malis nga kayo dyan. Saka kami pa nga pinagtatanungan eh. Nandyan ba sila Cripplet at si Topper? Kasi nga namin kung nasan yung Signos Atoms kasi congrats namin nung nanalo si Salamat. Parang di nila talaga kami kilala. Kami pa yung tinatanungan eh. Ayos ka talaga eh, no? Parang Jobert. Solid, no? Ginagawa, salamat. Sabi ko, ako po yun. Ay, ikaw po yun. Ganyan. Hinahanap ka sa sarili mo, no? Kaya tunay talaga na nung pag-upload ng second site, kahit pa paano nabigyan din ng hustisya na ito pala sila, may kaya din naman pala talaga. Kasi marami nagtataka sila sila Vicente Dios. Kahit kami nagano din naman kami na kumbaga nakapantay kami. Kasi 5 lang talaga yung judges ng 2-2, di ba? Tapos kami naging 4-3 yung boto doon. Parang nagdagdag. 7, di ba? 7. Sa second site.
Oo nga, no? Nagigets ko yung sinasabi nyo. Kasi sa aming apat, sa tingin ko ako yung pinaka nasa side ng casual viewer. Parang ano ako eh, medyo ang panonood ko based din sa kung ano yung mga trip ko at that time. Hindi ako masyadong nanonood, hindi ako masyadong nag-explore ng mga bago. Ah, Kaya yung ganun talaga yung kaya yung sinasabi nyo na yung week before nung laban nyo, binuhos lahat ni boss yung yung mga dos por dos na laban. Oo nga no, totoo yung ang galing nga nung na-createan kayo talaga ng hype papunta doon sa finals. Ngayon ang question ko, yun nga eh. ang question ko is may nagbago na ba ngayon doon? Pag ba ngayon lumalabas kayo sa mga public na lugar or pag bumalik kayo dun sa coffee shop na pinagpa-practicean nyo dati, may mga nakaka-recognize na ba sa inyo? Yun na, may mga mangilan-ngilan na boss na nagpapapicture. Siyempre yung ganito yung congrats. May nang lilibre ng dinner, tapos nilalagay. Sinasabi niya, ipapaalala ko lang sa'yo, lilibre kita pero hindi ako bakla. Ano lagi? May Importante disclaimer yun. po. Importante yung sabihin. Disclaimer. Naging nag-PS siya, nag-PS, di ako bakla. Kumbaga sa naging masaya lang sila. Ang pinakaano kasi sa amin, parang naging masaya sila na may nagrepresenta ng Bicol na nag-champion. Yeah. Bicol mismo. Tsaka sobrang daming mga suporta din yung Kasi kung hindi nyo na naglabas kami ng clothing, di ba? Isa rin yun. Sa namin, parang kumbaga sa isa rin sa dahilan kung bakit dahil dun sa hype na yon parang syempre ikaw mag-iisip ka sayang yung hype parang paubos na gawa tayo ng ganito parang ganyan. Gumawa kami ng clothing sa awa naman ng Diyos na sold out naman halos. Sold out na yung 3 pirasong pinagawa namin. Salamat sa inyo lahat. Hindi ba limited stock lang? Sold out talaga. Nice. Unlimited stock lang, no. Tapos yun nga, pag lumalabas yun, di na maiwasan yung minsan may mga nagpapapicture. Halimbawa, kumakain ka, tapos lalapit. Tsaka picture. Naging proud na din. Mahal na rin ako ng mga kamag-anak ko eh. Yan nga, naging marami akong pinsan sa inbox. Dumami ang pinsan. Kami. Mahal na, hindi naman daw pang-addict yung ginagawa ko, sabi ng mga tita ko. Inako na ulit. May follow-up akong tanong kay Boss Atoms. Yan. Sino yung una nakapagsabi sa'yo nakamukha mo sa Heb Abby? Sa battle na ba yun or sa inyo lang din? Siguro. Ano? Hindi, yung medyo hindi pa ako, nag-share kasi nung dati yung hindi pa ako long hair. Tapos yung mukha ni Heb nung parang na-share yun sa Facebook. May mga mention lang na ganito kamukha mo si ganito. Karamihan nagsasabi ng ganun sa motos, nung mga early ko sa motos. Salang. Pero malay natin baka trip lang yun. Na pero ang galing naging pa eh. Yes. Hindi, okay na. Ang galing din parang sa last yung kasi finals, mas na nagamit eh. Dahil din dun sa hype sa gubat. Si Pamoso talaga. Diba si Pamoso, parang ginawa niya, tumigil ka, Heb Chubby, parang ginawa niya, rebat niya. Tapos clean niya rin yon. Tapos marami din tao na nagkumuha ng clip na yon. Tsaka kumbaga sa pinupush nila sa ganung angle, ba't di natin gawing ba't di natin gawing strength nyo. Sandata, di ba? Kasi sila, sinasabi talaga nila na gawin ko yun, pero ako talaga hindi talaga ako more on ayaw pa nga ni Atoms ayaw kong gawin yung mga parang ayoko na may kapareho, ayoko na may parang gagawa ka ng parody na pero wala eh. Boys na lahat eh, finals na kasi yun. Parang inisipan ko na rin siya ng hit. Yung kanta na yun na lang yung naisip ko. Napaka-solid ng reaction doon yun yung pinaka yun. Tumatak. Chubby. Doon pa lang eh. Di na natapos yung balagbagin mo na. Oh. Gumaganto. Tanga
Pumelo na eh. Kasama ba sa practice yung mga pag ganun-ganun? Tsaka yung Wala. Wala yun sa Wala yun practice. sa practice. Kaya lang parang, Chubby, balagbagin mo na. Nagpa-practice Tapos kami ganito. kakanta siya. Halimbawa dyan, ako Kanta ka agad. ganyan lang kami. Solid nga. Sa Nag-crowd stage na reaction. talaga nangyayari lahat ng act. Kumbaga sa nasa amin yung pagkabisa sa stage yung act. Doon na yung practice. Yun na yung Lalabas. practice tsaka yung final na ano. Pero yung humiga ka sa stage, kasama ba yun sa practice? Planado ba yun? Wala yun. Wala din yun. Nagulat na ako doon. Pucha. Sabi ko, tangina. Kaya Parang, di ba halimbawa nung kasi di ba dapat sabay kami noon, di ba? May May linya. may lumalakad. Oo, dapat kami doon salitan kami ng tak. Nung halimbawa nagsalita na siya doon, nung papunta na doon sa nakahiga na lang, biglang umatras ako, di ba? Nakita niyo naman siguro sa dapat video. tinahanap ko nga siya eh. Tapos sumiga ako. Humiga. Humiga ako. Parang sumabay na lang ako. Parang, ang ano mo. Practiceado nga eh. Kasi yung ginawa mo din Imbisimasin yung pasok na pasok eh. Pinampkin. Imbisimasin yung inihimot yung itutos ko eh. Oo nga. Yung na din ako sinabi. Solid. Dami palang hindi planado. Pero yung nabanggit nyo kanina na parang kailangan nakakatawa. Parang ba yun, observation nyo ba yun na sa 2x2 kailangan mas mag-lean tayo sa nakakatawa kaysa dun sa technical na Tapos pinano nyo talaga siya. Para sa amin kasi, parang ganun, parang sabi ko kay Atoms, mag-isip tayo ng mga more on kalokohan talaga. Gaya ng mga parody or may mga naisip pa nga kami, hindi namin ginawa. Dapat bubuhatin niya ako yung parang, yung sa mga yung sa ice skating, yung mga ganun sana. Baka mahulog ako. Ganun yung mga gagawin sana namin. Or parang yung anong tawag doon? Yung sasampa ako sa kanya dito tapos parang mag-voltis 5 kami ganun. Mga ganun eh. Masipag kami mag-isip ng mga ganyan, yung mga walang kwentang bagay. Tapos syempre, battle rap kasi yung usapan eh. Syempre, alam mo naman pag battle rap, pag comedy, kayang i-gets ng lahat, di ba? Kumbaga sa pagpatawa, kayang kunin yung humor, kayang basta maganda yung humor, kayang sakayan ng lahat unless technicals At saka konektado pa rin sa kalaban. Parang may ganun kami mag-comedy, dapat konektado sa hindi yung basta comedy lang na Yeah. Malaking bagay nga yung dapat konektado sa kalaban. Iniisip ko parang iba yung brand kasi ng comedy nyo. Bago siya sa pandinig namin. Tapos yun nga, yung nabanggit mo na konektado kasi siya dun sa kalaban na may kayang i-observe yung audience. Lalo na dun sa sa boses ni Casper. Taon-tawa talaga. Dinodouble down mo. Pati yung yo-yo na yun, parang lang, parang dinagdag mo lang dun, parang sinakyan mo lang yung reaction ng tao. May reaction eh. Kaya yung parang gumawa, pinakyaw ko. Kasi sabi nga niya, di ba, earlier, sabi niya, mahilig siya manood ng kung ano-anong na inaano niya lahat. Boses, galaw, yung parang doon, naalata niya sinabi niya sa akin, Tobs, ganito yung boses ni Casper. Sabi ko, parang nakapansin lang namin. Di ba, pag bumabata si Casper, parang, parang ganun yung boses niya. Sabi ko, tanga na, tirahin kayo natin sa boses. Pareho kaming nag-i-imitate kasi ng boses, kaso mas fanatic siya ng ganun parang mas observant siya sa mga ganun. So, Toms, gagawin ko to. Sabi ko, ikaw, bahala. Kaya tawa din yung mga tao kasi din, nagka-reaction din Nakaano rin nila parang napapansin din nila. Ako lang yung sabi. Sa tagal na battle siguro ni Casper, doon lang siya inimitate yung boses. Parang kasi actually nakalaban ko na si Casper 1v1 sa Motos. Mga beginner days ko pa rin. Si Boy choke ako sa round 3. Pag round 3, sige na, goodbye. Salamat, at least na-deliver ko yung round 1 tsaka 2. Beaten pala.
Simula kanina, medyo napapag-usapan natin yung chemistry yung dalawa eh. Gusto kong parang curious akong na malaman. Sa preparation nyo ba, meron ba kayong mga hindi disagreement, kumbaga, na parang di ko trip yan, ito, or parang may mga conflict ba kayo habang nagpe-prepare sa run nyo na to? Tapos parang paano kayo nag-a-adjust sa isa't isa kapag ganun? Hindi, sa totoo lang, sa halos lahat naman siguro hindi nawawala yung ganun. Oo. Yung conflict sa sa pag-uusapan linya. Ang karamihan lang kasi, yun nga sabi ko, hindi ako masyadong sa fan ng comedy or kumbaga sa mahilig ako ng comedy, marunong nga akong gumawa ng comedy kaso hindi ko siya kayang i-deliver, di ba? Yun lang yung sinasabi ko kay Signos, baka hindi ko siya masabayan sa mga ganong aspeto. Hindi kakayanin ng body language ko, hindi kakayanin ng pag-deliver ko. Pasalamat nga kasi ako, nandyan siya dahil kaya niyang gawin yun. Ang inaano ko lang doon minsan yung mga foul na katulad nung si Jesus, dinamay niya. Ayaw ko talaga noon, pero syempre, battle rap yun, kumbaga sa bahala ka na. Hindi, parang lang yun, parang ang kulit. Ayaw ko, parang sabi, pag naalimpungatan ako, nakakaisip ako ng mga ganun. Tongs, lagay natin to dong. Ito Out naman of parang, nowhere nga yun. pre, wag pre, baka magalit sa... Tawa ako doon yung... Hindi, parang ang kulit lang, di ba? Di ba yung mga tao, may mga tattoo ng Jesus dito. Siyempre, ako, iba ako. Si Jesus, may tattoo ng mukha ko. Parang ganun lang, wala lang. Yun nga, about sa ganun naman. Tsaka doon nga sa mga risky na bar na siguro ini-eliminate nga namin, tinatanggal na lang namin. Tsaka more on hindi sa totoo lang ayaw talaga namin yung mga yung mga damay-damay mga kantot-kantot ganyan. Pero ayun, hindi ako fanatic ng ganun pala. Kaso sinasabay lang namin kasi napapanood namin yung mga battle ni Casper tsaka Espero eh. Parang ang sama naming tao, parang pero kumbaga sa battle rap kasi yun eh. Pero hindi kami ganon na Isignos lang yun, ganon. Galing Isignos eh. Doon sa mga sa mga na-scrap nyo na idea, yung mga hindi nyo na-spit. Alin doon kahit isa lang yung looking back sana nagamit nyo? Ang dami. Yung sa Valenzuela. Bas madami. Sa Tondo marami din. Ang kasi namin yun, parang pag kasi namin, parang pwede mo pa siyang gamitin. Okay. Okay. Lalo na pag taga doon yung kalaban o kaya taga parang ganyan. Okay, get. So, reserve muna. Reserve Hindi na muna, natin reserve. Okay, get. Mamaya i-rebat eh. Okay. Hindi, may mga naman, siguro yung iba kasi, yung drops, ang nangyayari doon, minsan nadidelete ko na kasi. Kasi, ang unang sabi ko sa inyo, yung kahit sabihin natin gagamitin mo sa ibang kalaban, nasa cheat code, nasa cheat na rin yun, nasa sarili mo na rin yun na parang ang pangit naman yung gawin. Kaya minsan, nadidelete ko na rin, naaalala ko na lang siya. Katulad nung sa Cebu, yung Mr. Lefty, tinanggal ko yun. Yung parang kasi, sa Cebu lang talaga siya applicable. Kumbaga sa siya, doon lang siya kilala. Yung ng aking twist na dead, na parang, twist na dead, na parang, parang Mr. Lefty. Siyempre doon, magkaka-crowd yun doon kasi si Cebu. Pride. Tapos may mga on the spot kaming ginagawa, di ba? Katulad ng CH. Yung sa CH daw, di simula yung champion. Tapos yung yung atomic bomb talagang nandun talaga yun, atomic bomb talaga yun. Magsasalita ka na naman ng atomic bomb, Di ba yung sabi ko, from Nagasaki to Hiroshima, sabog sa pang-all in Wuhan, anong akala nyo? Atomic bomb ulol. Parang ginanong ko na lang parang nag-iisip ka na lang ng kung pwede mong ilagay dun eh. Parang doon ako mahilig sa parang on the spot na parang parang medyo tagilid ako doon. Ano kayang ibabago ko doon para masolusyonan. Kaya yung sinabi nila na pwede kong i-rebat sa mismong round, na ilalagay mo sa mismong round nyo talaga.
Grabe skill yun. Parang live editing na ayun na di-discover natin ang dami palang ginawang ganun sa ano no, dun sa performance nila. Galupet. Tsaka yun yung pinag-usapan natin last time na medyo mas hinahanap natin sa ngayon. Yung, anong tawag ng GL? Dynamic lines tawag Dynamic ng Dynamic GL. lens. Pwede mong pasukan bigla ng kung ano yung ginamit ng kalaban mo. Sinabi ng kalaban. Bang! May Yung ano to, mahilig ako. Kaso risky talaga yun eh. Risky, Sobra. Yung ginawa nga ni Sir GL, talagang ano talaga yun, yung fill in the blanks. Nagets ko rin siya doon eh, kasi ginagawa ko din yung sa mga ilang battle ko eh. Parang may pupunan ako sa gitna, may ilalagay ako sa gitna, kapag ganyan yung ginawa mo kanina, sige, tapos ka ngayon. Tapos biglang magtataka yung mga tao, ano mo yung ginawa doon? Paano mo nasulat? Predict mo ba? Hindi nila alam. Ano yun? Nakalaan yun sa ganun. Which is, may tatlong pagpipilian. Halimbawa, pag hindi gumana yung A, tanggalin mo yan. Pag yung B, which is, kaya mo yung speak yung tatlo na yun. Doon din kami nagtatalo-talo ni Sig. Kasi minsan sabi ko, Sig, ako bahala dyan. Tapos sabi niya, hindi yan, Toms, hindi yan kaya on the spot, hindi yan, hindi, kaya yan. Ako bahala ka sa akin. Tapos ganon. Ang nangyayari, sasakay na lang siya. Tapos doon, magugulat na lang siya, biglang may bagong lines. Yung katulad nung nung kay, yung SK. SK ka pa yung SK. Kapon pati ng Bicol Boys. SK, di ba yung Slack 1 kay Ram. Slack 1 kay Ram. Sila, di ba? Day 1. Tapos kami day 2. So may nakahanda na. Kumbaga sana parang SK, lol, wala na kayo ditong choice. SK, kahapon pa yung tinalo ng Bicol Boys. Ano din eh, grabe. So, yung mga on the spot nyo meron akong lang, what if lang na scenario na kakuhaan lang. Kung maglalaban kayong dalawa ng cross for dos, sino yung kukunin yung tandem ng isa't isa? Okay. Ayaw, Toms. Sa mga kabatch namin? Ikaw, bala. Kahit sino. Sa mga kabatch? No. Wala kasing Baka siguro kaming apat nila mag-jumble na lang kami. Mag-jumble na lang kami nila Topper, Cripply, ganyan. Cripply, Topper. Sino sa dalawa? Kung papipiling ka, kay Cripply, Topper. Sino kakampihan mo? Pag sa'yo Atoms or si Cygnus din? Kumbaga sa na namin yun eh. Kumbaga sa ako kay Cripply, tapos siya Topper. Parang kumbaga sa goods na mangyari yung exhibition na parang kami ni Cygnus, silang dalawa din. Parang okay. Exhibition yun lang. Bicol. Pwede, no? So, yun, Gida, tanungin natin Cygnus, Atoms, Cinnamon. Pero sa mga kabatch sa mga kabatch. Kabatch. Si anong pangalan nun? Tingnan mo, sobrang wala siyang maisip. Ako lang yung naiisip niya. Ako lang. Kinikilig nga kami. Kanina pa kami kinikilig. Sino nga yun? Yung parang umalis nung umalis. Si Hemphill. Yeah. Si Hemphill. Ayun, bagay ka nun. Na parang nagagalingan ako kay sa kanya. Trip ko yung style niyang ganun. Ako siguro kami dalawa ni K-Trio. Kasi magkagrupo naman kami o kaya ni Katana. Pareho naman kasi kami 7 Edge. Tatlo. Solid yun si Hemphill. Grabe yung rhyme scheme na tuloy-tuloy po siya. Grabe, no? Parang dire-diretso kahit isang buong round. Ang galing yun ganun silang dalawa ni Cygnus mag-rhyme, book of rhyme sila. In connection doon, sinasabi kay Cygnus nung unang labas mo sa 1 minutes, Invictus talaga yung sinasabi ng mga tao. Yun, parang kasama talaga siya sa mga influence mo or parang, kasi may pagkaholo talaga pero saan mo yun hinugot yung mga ganong style? Talagang idol ko talaga si Sir Invictus.
Pero parang parang na-addict rin ako doon sa parang kasi ang sarap pakinggan eh. Yung parang nakatugma lahat tapos gagawan mo pa siya ng parang tono. Kaya parang sobrang ganda pakinggan tapos lalo na kung may may meaning pa. Si Sir Invictus isa sa para sa akin napaka solid gumawa ng holo. Mga nag-holo na talaga marami kahit noon pa. Pero si Invictus parang inano niya kasi parang siya yung ni-level up niya yung polo tsaka yung mga niya yung mga lines niya na ewan ko kung anong tawag dun yung mga parang cut word niya na sobrang yung mga simple lang yung parang pag lumampas ka sa linya tapos na ang karera mo parang mga ganun. Napaka-solid na line yun tapos nakaholo pa. Imaginein mo parang ang sarap na sa tenga, ang sarap pa ng bagsak ng parang ganun. Sabi ko, parang gusto ko rin gumawa ng mga ganun, ng mga Kaso nung yun nga yung in-adjust namin, di ba? Nalata nyo naman siguro nung 2x2, sinabihan ko din naman si Cygnus na yung boses, parang yung boses mo talaga kasi kahit ako makakapagsabi sa kanya, Invictus talaga eh. Yung boses niya kahit anong Malaking adjustment din naman yung kumbaga sa nagawa niya nung nasa DPD kami kasi pinakita niya talaga yung yung kalokohan. Nanood pa nga siya nung nung ako nandun siya. Pinupuri mo lang eh. Gusto mo Hindi, talaga. nung nandun sa sa backstage na parang Nag-judge siya tayo. Parang nandun siya tapos sabi niya, congrats tol. Oo, sabi mo nga, dudurugin mo siya. Tanga. So, mga idol. Cygnus, dudurugin daw si Invictus. Nakarime pa. Magka-rhyme. Pati pangalan ni rhyme, no? Pero sobrang understandable na na imposibleng hindi ka kasi humanga sa mga ganong klase ng MC talaga. Parang pag napanood mo yun, kung rap, battle rap, imposibleng, alam mo yun, di ka ma-stun na, pucha, galing ito So, pero malaking rin, sa observer, sa experience ko, yung sinabi ni Atoms na hindi siya tunog copycat lalo na nitong run nyo ng 2x2 May signature style pa rin. Kumbaga may tatak pa rin na mismong Siguro mas marami lang nakapansin nung 1 minutes lang. Halimbawa, tunog Invictus, tinatapakan ko yung paa niya. Hindi, joke lang yun. Kidding aside. Parang ano lang naman yun. Wala talaga akong humor. Hindi talaga ako pwede mag-joke. Kumbaga sa kumbaga sa yun, sabi ko sa kanya, 2x2 ko, pakita mo yung ikaw. Parang, ilabas mo yung kulit mo. Yung pag magkasama kasi kami, ang kulit kasi nito eh. Yun nga, pinakita niya naman, kaso na over din ako eh. Kasi di ba? Nagulat ka din. Ito medyo sa pa-closing ng mga tanong. So, ibibigay pa rin namin sa inyo yung mga topic questions. Pero kahit isa lang. Una is pwedeng 2x2, pwedeng solo battle. Alin sa mga battle nyo, Atom, Cygnus, ang pinaka na-enjoy nyo i-perform? Pwedeng solo para sa akin naman yung sa gubat. Siguro yung sa gubat namin, yun yung parang kami, parang nakaayon sa amin lahat nun. Pero yun yung pinakamahirap namin pinagdaanan sa preparation. Pero yun yung parang sobrang namin. Kasi yun yung pananong bagyo sa amin. Yung lubog yung Bicol. Pero ang kasi doon, nabusog yung puso namin dahil kada in-spit namin, walang tapon sa crowd. Oo. Kaya tunay talaga yung sinasabi nila na yung Cebu yung best. Oo, yun? Ang ingay sa amin, simula una hanggang matapos yung round, pati kila Nego G Pamoso, ganun yung hindi sila bias.
papakita nila sa inyo na ganito kami mag-react. Pakialam ko sa inyo. Nakakadagdag rin yun sa mga MC. Ang sarap lang sa pakiramdam na na-appreciate nila yung mga ginawa nyo. Ayan, si Atoms, ano yung sa'yo? Pinaka-paborito mong battle na na-perform mo, duo man o solo? Given na yun, yung gubat talaga, yung pinakamaano, kasi yun nga yung ano ko, yung parang, yung, tawag dito, redemption arc na parang, pag nag-spit kasi ako, hindi masyadong, hindi kasi masyadong, ng mga tao, yung hilig ko sa ganito, sa kanila parang nakukuha kasi gets nila yung akala ko nga hindi papatok yung yung pungko-pungko pero kinagat din naman nila kasi delay kasi nila yun parang kumbaga sa naging panahon pa ni kupong-kupong kaon ka parang pungko-pungko parang ang saya ko dun kasi sobrang lakas ng nila ng reaction. Okay. Next na top pick question natin. Ito siguro mas personal na to. Wala. Paboritong linya or skema na naisulat nyo personally? Parang nasayahan ako, naging masaya akong yung nego nimo lang. Yon, parang ganyan. Kasi kung usapang ganto, malamang makasabay ka nego. Pero etong prebo medyo wak. Chong nawawala sa metro, ritmo medyo quick yung demokrasyon. Kaya eto mismo, triplong terno, inyong kampiyon. Nigo ninyo lang yun! Parang yun, nasayahan ako doon na nabigyan ng hustisya na parang kahit ako kasi tuwan-tuwa ako yung sinabi kay Signos, parang ang ganda nito, ang ganda nito. Parang bigyan na lang natin siya ng hustisya kung paano natin i-deliver, which is para sa amin hindi talaga namin na-deliver ng maayos. Dahil kung nakalata nyo, doon sa pag-spit namin, nawawala na kami ng hininga. Ganyan na kami. Pero dapat ang parang malamang pasabay ka. Nego, pero parang ganyan-ganon yun Pero wala na, parang nag-aabol na lang kami. Parang ginawa na lang namin, malamang pasabay ka, Nego, pero etong primo, medyo, maraos lang Pero ang talaga nun, may pitik yun, malamang masabay ka, Nego, pero etong primo, medyo, ganyan-ganon siya Nego, guni mo lang yun, parang ganun siya yun. Pop-up and lock pa pala. Pero kumbaga sa dahil sa outcome na magandang pinang-ender sa ganun na Kasi akala nila, di ba, tapos na kasi naputol kami dun namin ang medal. Parang nakalimutan na. May next line pa pala kami. Kaya dun, pansin nyo dun kaya dun naisip namin talaga gubat. na sa akin, masaya na ako dun na kung manalo sila Nego. Goods yun kasi kumbaga sa din naman namin may fault din naman kami. So, si siguro Signos, anong pinaka mong nasulat? Yung nanghipo daw ako. lang yan, pero mabuting tao yan. Hindi, yung para sa akin yung trip ko sa mga nasulat ko, yung battle ko sa Naga. Basta di ko na naalala yung setup nun. Basta yung pinaka-punchline ko is yung parang ako lang yung pinuntahan ng tao. Ang magdadalang tao dito si Silang. Parang ganun. Ganda nun. Ang magdadalang tao dito. Yung event, yung venue, nagmistulang lying in kasi ang nagdadalang tao dito si Silang. Parang ganun. Angas yan. Uploaded ba yun sa net? Ewan ko, parang hindi. Next, last na question para doon. Tig-isa lang. Sure ako si Signos baka mahirapan dahil minemorize niya lahat ng battle. No? Pero ang top pick question is kung magre-recommend ka ng isang battle para sa mga taong gustong mas ma-appreciate yung battle rap sa Pinas, no? Flip top, ganyan. Anong battle yun? Napaka-solid pa. Sa akin, Balakid Tipsy D.
Yay. Classic. Kasi ano yun eh, yun yung buwelo ni Tipsy dati na ano siya, undefeated. Yes. Tapos yun din yung prime ni Balakid na which is Yeah. may parang may nagpapakitang gilas sa na ito yung pinakamagaling ngayon sa art na to. Parang ginising niya yung halimaw na hindi ako, parang ganyan. Isa rin sa gusto kong bumalik na soul. Yes, sir. Basta yun, Balakid Tipsy D. Ang ganyan. Ikaw, ito lahat ng nano na ano niya. Ako naman, para sa akin yung ano, pero para sa akin lang, ang ma-recommend ko sa mga tao na panoorin nila, si Sayad versus Twing. Tangina, napaka-solid. Binani ka sa saksak. Grabe yun. Pre, iba yun pag na ano, talagang nung napanood ko, yun yung Sayad na ano, yung parang naka 100% na ano, yung parang kabisado niya lahat. Tapos sobrang solid din ni Tweng doon. Paka-solid na ba yun yung tanginang laban yun. Parang yung ano, tumitindig yung balayibo mo simula round 1 hanggang ano. Basta kakaiba, may si idol na idol ko yan, si Sayad. Yeah. Napaka-solid na. Basta may kakaibang hiwaga sa kanya eh. Sa mga line niya. Basta inosente ako. Yun, tama. Hindi na natin dinaanan eh. Pero tama, inosente. Sobrang solid yung recommendation na yun ni Cygnus dahil yun yung battle na tumusok ba sa yung tema may nginig at ginaw. Di ba? Walang kurente. Ikot na ikaw. Walang kurente ang barenang Ang pinakapaikot ay ikaw. Paka-solid nun. Paano niya naisip yun? No? Yun yung mga naisip ko. Paano naisip yung mga ganung bagay? Grabe yan si Sayad. May Sayad nga talaga siya. Saka yung line niya pa, alam ko hindi yun kay Tweng eh. Yung hindi kaya puputulin ko yung babariling kita ng isa, 2 bala yung papasok. Parang diba? Hindi kaya ikaw din mismo yung manika sa ginagawa kong pangkukulam. Ito yung ba rin yun? Kay Tweng ba yun? Connected. Utang ina parang puputulin daw yung kamay tapos laglag din yung isang kamay. Puputulin yung tenga, tanggal rin. Hindi kaya bakit kaya doble-doble yung nararanasan mo sa sinasabihan mo na kulang? Hindi kaya ikaw yung manika sa ginagawa kong pangkukulam. Solid. Siguro yung early days ni Sak versus Zero Hour. Ay, yun ang one of the best debut na. Zero Hour. Kasing hina ng powder. Hindi pa sira yung Kawasaki doon. Lesang nakapag-video shower. Weak-old coward, paulanan ko to ng mga balang malamig, shower, at pupulbos kita gamit yung horse powder. Talaga ni Cygnus lang. Weak-old coward. Alam mo no? Grabe si parang encyclopedia lang. Sa all talaga. Siya yung si Cygnus yung tunay na battle rap nerd. Siya yung papakausap natin sa mga wala pang sa flip top. Pero ang ginagustuhan ko dun yung I put 2 ounce and 0. Strides club sa Sobrang solid nun. Ang tanong, ewan ko kung ikiklip pa to, pero ang tanong ko is 2025, moving forward, ano nakikita yung mas trip nyong gawing direksyon? Duo battle o solo? Hindi, nasabihan naman na kami ni boss na maganda kami sa solo namin. Yeah. Okay. Sinabihan kami na maganda kayo kasi ngayon ganyan na nga yung nangyari. May na kayo. Siyempre may gustong kumuha sa inyo, kaya may gustong tumalo sa inyo, pumitas.
may gustong ipakita sa inyo kung bakit nandyan ba kayo. Magpamukha sa inyo kung bakit ganyan ano. Basta ganun lang, sinabihan niya lang kami na mag-ready. Oh, nice. So mas maaabangan ngayong mga parating na moments yung mga solo na battle niya. Kasi doon parang doon siguro doon ko na i-showcase yung yung lesser joke na kasi ako eh. At doon ko na ipapakita yung ako. Si Cygnus kasi wala na eh, ganyan talaga yung Tapos kayo pala magkalaban, no? Unang battle. Kaya pala pinaghanda kayo. Pinahanda-handa pa kami. Ang maganda, pinahanda-handa pa kami. Ang dami pa sa aming binigay na speech, no? Tapos kami lang pala. Kaya pala magkalaban. Kailan pala yung pipita sa isa't isa, no? Anyway, yun. Abangan namin yun. Abangan namin siguro yung mga paparating na matches ng Flip Top, syempre. Hindi lang ng Flip Top, ng lahat ng mga battle leagues. Motors, Battle League, RVL, Dahagda, syempre. Pulo, syempre yung mga ganyan. Bargain. Abangan nyo si Signo sa pedestal. Yun. Trap lines, yun. Sige na, since nandiyan na rin naman tayo sa topic na yan, banggitin nyo na rin yung mga paano kayo mas masusuportahan ng fans na mga gusto kayong sundan sa movement nyo. Oras nyo na rin i-promote dyan dito. So ayan, kahit nalag kami, sila na bahala mag-edit niyan. Maraming salamat sa Topic Squad. Maraming salamat. Supportahan nyo kami sa, syempre ako meron akong FB page, Atommatics, ATOMMATIX, Atom Space Matics. Search nyo na lang yan. Tsaka syempre sa personal Facebook ko, Atoms Galvez. Yun na lang. Syempre, go. Yo, wala. Hindi, i-follow niya na lang yung bagong gawa kong page, yung Cygnus, tsaka yung personal na Facebook ko, yung Cygnus Rip Rap, kasi Rip Rap yung yung grupo namin yun. Tsaka yun lang yung sa mga lahat ng umorder ng shirt tsaka yung nagpa-batch. Thank you, Istapa. Maraming salamat. Inistapa na namin yun. Maraming salamat sa inyo, pre. Parating na yung second batch. Open for ordering pa ba yan? May ano ba? May order pa. Mga gustong ball, order pa kasi ilalabas namin yung pangalawang design pero kakulab na namin sila Cripply Topper. Abangan nyo. Yung apat. Score kami nun. Siguro mag-a-announce na lang kami sa kanya-kanya naming FB. Kasi marami na rin talagang nagsasabi sa amin na may kaya nyo naman magano ng music dalawa eh. Nakita naman namin. Tsaka may mga pending na rin kami na pwedeng i-record. So di namin nahiya lang kasi kami kasi nag-R&B kasi si Cygnus eh. baka kasi Jimmy JR ba kasi mawalan ng karir si Dionela. Si ikamada niya si Dionela. Baka ikinamada mo eh. Sige, so lahat ng yan na nabanggit nila, ililink na lang namin sa description yan. Kung umabot kayo dito, salamat sa pagtsatsaga sa episode namin. Sobrang appreciated namin na lahat ng manonood sa atin, lahat ng mga katapik na sumusuporta. Nakaka-astig lang din sa pakiramdam kapag nakikita mong parang kasama mo lang din sila nag-a-appreciate ng mga MC. So parang may nagbabanggit kasi doon na natatanong daw yung mga tanong na hindi nila gusto rin nilang matanong sa mga MC na What's sa premyo na napanalunan? So masyado Enigma. Anyway, salamat pala sa nagtiyaga na manood kasi although kami, medyo choppy kami. Ako chubby talaga ako eh. Si Cygnus kasi pinaload lang 20. Yan lang yung kita niya. 20, salamat. Hanggang dito na lang itong episode na to. Sobrang salamat Atom, Cygnus sa oras nyo. Topic tayo. Salamat. Hanggang dito na lang itong episode. Topic Squad out. Yeah. Thank you.
Thank you mga champs.